Giniit naman ng kampo ni VP Sara Duterte na kidnapping, no? Yun pa rin yung ginigiit nila at patuloy nga yung kinidnap nga daw ang dating pangulo at patuloy yung pag-question nila. May ongoing pa ito, naka-appeal ito, 'di ba, doon sa ICC yung pag-question sa jurisdiction. And also repeatedly sinasabi naman nila ay nagfa-file sila for interim release. So paano po kaya yun, ano, na naninindigan sila na illegal at kidnapping nga ito ang ginawa sa dating Pangulo? So hindi ganon, ano? So there was no kidnapping, there was no extraordinary rendition. Lahat ng pinagdaanan ay above board na proseso. Ibig sabihin, nagkaroon ng due process sa part ng ICC sa pag-issue ng arrest warrant. Ibig sabihin, yung ICC, pinag-aralan yung complaints, yung mga ebidensya, nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan yung mga testigo, etc. etc. So, when they issued the warrant, dumaan yun sa due process. And then, yung pag-execute ng warrant, dumaan din sa due process. Dumaan siya sa Interpol, and then yung Interpol naki-coordinate sa PNP natin, kay General Torre. But at that point, lahat yon above board. Even yung decision ni Pangulong Marcos na iserve yung warrant, that is above board. Kasi kapangyarihan niya yun eh. Bilang presidente eh. Siya ang magdi-decide. Kaya ba natin litisin tong si dating Pangulong Duterte sa korte natin? Or ipadala na lang natin siya sa ICC para mas maayos yung paglilitis. At yun ang naging decision niya. Pero that decision is within his power, no? Within his authority. And the decision was made above board. So, walang kidnapping na nangyari. Walang extraordinary rendition na nangyari. Lahat sumunod sa proseso, lahat above board. Prof, ito po bang, kasi sinasabi makasaysayan to dahil si dating Pangulong Duterte, yung no, yung unang Asian leader na humarap, no, nakarating sa ICC dito sa parang pre-trial stage, ano. Yung iba mga commonly parang mga South African countries, of course, meron ding mga kaso against halimbawa Russian president, no, pero nandyan pa rin in power si Putin, 'di ba, may mga ganun. Ano bang karaniwan ng mga kaso po ng mga leader ng mga bansa dyan? So karamihan mga African warlords, no? Kasi yung mga not even heads of states, ng mga warlords, yung mga nagkikidnap ng mga kabataan, yung mga pumapatay ng mga communities on ideological or religious or even criminal motivations, no? So karamihan mga African warlords, meron din yung mga Eastern European dictators dati, no, mga Eastern European military dictators dati. In fact, if I'm not mistaken, si dating Pangulong Duterte nga yata ang kauna-unahang legitimate na head of state na naaresto at na-detain. So, meron siyang notoriety in that sense, no? Kaya nga Ruth, ang dapat talagang panagutin, ibig sabihin, dapat tanungin dito is si Pangulong Marcos, di ba? Why did he decide to surrender jurisdiction to the ICC? Di ba? Bakit yun ang naging desisyon niya? Kailangan ipaliwanag niya, hindi pwede yung, we have to cooperate with the Interpol. Yun yung mga sinabi niya kasi, parang may commitment sa Interpol, di ba po? Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.